aking PowerPoint? Yes po. Recording in progress. Okay. So, yung atin pong pag-uusapan ngayon o yung ating pag-aaralan ay patungkol po sa Pentateuch. So, first time niyo po ba itong narinig o matagal na ninyong naririnig? Hello po. First time niyo po bang Good evening narinig po. ito? Ay, good evening po. First time po. Narinig na po sa mga seminars. Okay. Sino po ang first time narinig ang mga salita na ito? Ako po, So, si first time Pastora po narinig. Joanne. Okay. Pastor Ruel, first time or matagal na? So, si Pastor, si Kuya Sandy, first time din. Okay. So, thank you so much sa pagiging tapat patungkol po dito. Pag pinag-usapan po kasi natin yung Pentateuch, ibig sabihin makikita natin na ang Pentateuch po ay nanggaling sa salitang penta, nang ibig sabihin ay 5. Ano po? So, ibig sabihin, dahil ang pinag-uusapan natin ay Old Testament, thank you Brother Joey. So, ibig sabihin, dahil ang pinag-uusapan natin ay Old Testament, so ibig sabihin, itong Pentateuch na ito is the first 5 books sa Old Testament. Okay? First 5 books sa Old Testament. Kaya nga, sabing ganyan, ang Pentateuch, kung titignan natin, mayroon siyang tinatawag na theological and historical foundation of the entire scripture. So, ibig sabihin, ano ba yung pinakikita rito when we say it serves the theological and historical foundation? So, ibig sabihin, yung batayan ng ating kaalaman patungkol sa pag-aaral patungkol sa Diyos at yung kasaysayan patungkol dito sa mga tao ng Diyos, ibig sabihin, makikita natin ito dito sa Pentateuch or sa first 5 books. So, ibig sabihin, when we talk about the origin or the foundation of everything, dito natin iyan makikita o mapapatunayan sa Pentateuch. So, sabing ganyan, the term Pentateuch comes from the Greek words penta and tikos or chukos. Sabing ganyan, yung penta is 5 and yung chukos is scroll or book. Kaya kung titignan natin, yung mga original manuscript na mayroon tayo pagdating sa ating scripture, mga scroll siya. Ibig sabihin, yung scroll kasi, kung kukuhanin natin, sa ating panahon, ito ay katulad sa isang katad. Pag pinag-usapan natin yung katad, ibig sabihin balat ng hayop, na ibig sabihin ito ay ginawa nilang sulatan para nang sa ganun ma-preserve yung tinatawag na kasaysayan na mayroon sa sangkatauhan na ito ay pinangunahan ng presensya ng ating Panginoon. So sabing ganyan, in the Hebrew Bible, it is called Torah. Kaya nga, pag kinuha natin yung salitang Torah naman, ang ibig niyang sabihin ay batas or yung law or instruction. Kaya nga, kung papansinin natin, itong first 5 books na ito, tulad ng tinanong ko sa inyo nung una, kaya ba nating patunayan na yung ating mga Biblia ay tunay ngang kinasihan ng Diyos? So, mayroon tayong mga tanong na ganoon nung una. At ang tanong ko, nakakasigurado ba tayo na ang sumulat ng buong Pentateuch ay si Moses? Kasi, kung papansinin natin sa kasaysayan ng tinatawag na leadership, although sa panahon ng Genesis at ng buong Genesis, makikita natin na parang wala pa doon si Moises, tama ba? Makikita natin na wala pa doon si Moises kasi nagsimula si Moises sa panahon ng Exodus. So, ibig sabihin, sa atin kasi, pagdating sa leadership, kung sino ang leader, ibig sabihin, doon naka-attribute lahat ng mga positive works o kaya yung contribution pagdating sa history.
So, ibig sabihin, kaya pagdating sa systematic theology, pag sinabing sino ang sumulat sa Pentateuch, mabilis tayong sumagot at ang isinasagot natin ay si Moses. Pero kung kukuhanin natin sa biblical theology, ulitin ko ha, sa biblical theology, hindi natin ina-attribute yung Genesis kay Moses. Bakit? Kasi wala pa naman si Moses sa panahon na yon. Pero kapag pinag-usapan natin ang systematic theology, ina-attribute natin yung Genesis, yung Book of Genesis kay Moses. Bakit? Dahil siya ang prominenteng leader sa kasaysayan ng bansang Israel. Okay? Siya kasi ang leader sa kasaysayan ng bansang Israel. Kaya ganoon na inattribute nila. Ibig sabihin, hinayaan mo na nilang ibigay kay Moses yung ganoong klaseng pagkilala dahil nga kasi siya ang nag-lead sa bansang Israel doon sa kanyang kasaysayan. Kaya nga, kung mapapansin natin, yung tinatawag natin na yung pagka-establish ng batas o yung tinatawag natin na 10 utos ng Diyos at yung mga iba pang susunod na kautusan, hindi ba mapapansin natin sa kasaysayan ng kautusan, nagsimula iyon kay Moses. Okay? Nagsimula iyon kay Moses. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na tinitignan kung bakit inattribute yung Genesis kay Moses. Dahil nga kasi sa kanya nagsimula yung pagbibigay ng kautusan. Sunod, kung mapapansin natin, pag pinag-usapan natin ang Pentateuch, nakasama dyan, alam na natin na ito ay nakahati doon sa 5 aklat at iyon ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kaya kung papansinin natin, itong aklat na ito o itong 5 aklat na ito ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na aral patungkol sa Diyos na ang tema niya ay creation and fall, yung Abrahamic covenant, yung Exodus and Sinai covenant, and yung huli ay yung tinatawag na law and holiness. So kung papansinin natin sa creation and fall, sa Genesis chapter 1 hanggang 2, makikita natin yung tinatawag na creation and fall. Pagdating naman sa Genesis chapters 3 hanggang 11, makikita natin dito yung kasaysayan na patungkol kay Noe. Pero kung papansinin ninyo, hindi ganoon binigyan ng emphasis yung tinatawag na istorya pagdating kay Noe. So, ang sinunod na nila, yung tinatawag na yung Abrahamic covenant. Ibig sabihin, yung patungkol na kay Abraham, yung pagkatawag sa kanya, kung paano siyang sumunod, at kung paano siya ay naging ama ng pananampalataya ng sangkatauhan. And then, yung tinatawag natin na Exodus o yung Sinai Covenant, ito na yung panahon ni Moses. Okay? And the call to law and holiness. Ibig sabihin, ito na yung nasasaklawan na ng tinatawag natin na Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, ibig sabihin, makikita natin ngayon na yung ating Bible scholars, sila mismo binigyan nila ng tinatawag na major theological division yung kabuuan ng Pentateuch. Okay? So ulitin ko, meron tayong creation and fall, yung Abrahamic covenant, Exodus and Sinai covenant, and then the last one is the law and holiness. Kaya kapag ibig sabihin, itinutok natin yung ating yung ating focus pagdating sa Pentateuch, una nating bibigyan ng pansin dito yung Genesis chapters 1 hanggang 2. Ulitin ko ha, Genesis chapters 1 and 2. Kaya kung papansinin natin sa creation and fall, dinidescribe niya rito yung tinatawag na kung paanong ginawa o nagsimula ang Panginoon pagdating sa kanyang paglikha. Kaya nga kung papansinin natin sa Genesis 1:1 ang sabing ganyan, in the beginning God created the heavens. Heavens ang ginamit and the earth. Ulitin ko ha,
In the beginning, God created the heavens and the earth. And then verse 2, sabi ganyan, and the Spirit hovers over the sea. Sabi ganyan, or hovers over the body of water. So kung papansinin natin, mayroong description doon at makikita natin yung ginawa ng tinatawag na ng Holy Spirit pagdating dito sa tinatawag na creation. Okay? Maliwanag 'yon. Kaya nga dito sa opening pa lang ng Genesis, makikita natin yung tinatawag na supreme authority ng Panginoon pagdating sa creation. Ulitin ko, pag sinabi na ibig sabihin sa buong creation na ito, makikita natin yung supreme authority ng Panginoon. Kaya kung kukuhanin natin pagdating sa tinatawag na triune God, ibig sabihin ng Trinity, kitang-kita natin pagdating dito sa creation yung triune God o yung tinatawag natin na Trinity. Una, hindi ba kung papansinin natin, pagdating sa creation, binigyan tayo ng mga suporta dito sa Biblia kung sino ang ginagamit na salita. 'Di ba? Sabi nga, and let us create. Ibig sabihin, pag tinignan natin yung tinatawag natin na kung papaanong nilikha yung lahat, itong 6 na ito hanggang sa ikapitong araw ng paglikha ng Diyos, kung mapapansin natin, laging sinabi, and let us. And the word, palaging ganoon ang entrada pagdating sa English. And the word, dahil dito, yung paggamit na iyon ng and the word na iyon, ibig sabihin, pinatutunayan na pagdating sa pagkilos doon sa creation, walang ibang kumikilos dito tulad ng sinabi ko sa inyo, kapag ka sa Biblia, for example, ang pagkakagamit ng word is capital, ibig sabihin, it pertains to Jesus Christ. Okay? Kaya kung papansinin natin, doon sa paglikha ng tao, on the noong sa 6th day, sabing ganyan, and let us make man in our own image and likeness. Ang ginamit doon, let us make. Mayroon bang significance yung salitang let us make? Ano yung gustong ipatukoy doon sa salita na let us make? Ibig sabihin, mayroong magkausap. Tama ba? Mayroong magkausap. So, ibig sabihin, kung kukuhanin natin yung mga bagay na iyan, kung i-scrutinize natin ng todo yung Biblia pagdating doon sa mensaheng, let us make man in our own image and likeness, ibig sabihin, mayroon dalawang magkausap. Kasi bakit mo sasabihin yung let us kung wala kang kausap? Tama ba? Tama ba yung aking argumento? Hindi mo sasabihin yung let us kung wala kang kausap. So, ibig sabihin, mayroon kang pinatutukuyan doon sa pagsasalita mo ng let us. So, pwede ba nating sabihin anghel, yung kausap doon ng Diyos? Pwede bang anghel ang kausap doon ng Diyos? Ang sagot po doon, hindi. Bakit? Dahil ang anghel ay walang kapangyarihang lumikha. Dahil ang Diyos lamang ang mayroong kapangyarihang lumikha. So, kung ganoon pala ang characteristics ng God the Father, ibig sabihin, ang kausap niya doon na sinasabihan niyang lumikha sila ay walang iba kundi yung kanyang anak. So, ibig sabihin, bago pa man malikha ang lahat, ibig sabihin, nandoon na ang Panginoong Jesus. Hindi nga lamang siya tinatawag na Jesus dahil ang Jesus ay civil name. Ulitin ko po, ang Jesus ay civil name. So, ibig sabihin, makikita natin at maliwanag ang ipinakikita rito na sa creation pa man,
ang God the Father at saka ang Son ay magkasama na. Silang dalawa ang magkasama pagdating dito sa paglikha. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sino man hindi pwedeng sabihin na yung kausap doon na lilikha ay anghel. Dahil wala siyang kakayanan at kapangyarihan na lumikha maliban sa Diyos. Kaya dito maliwanag na yung Trinity ay kumikilos na pagdating sa creation. Ibig sabihin, hindi pa man bumabaha ang Panginoong Hesus, doon pa man sa una, kitang-kita na natin na ang Panginoong Hesus ay kumikilos, hindi pa nga lamang ginagamit yung kanyang pagkakakilanlan bilang Hesus. Dahil ang Hesus, ulitin ko, ay civil name. Kaya kung papansinin natin, nasaan ang Espiritu Santo pagdating doon sa paglikha? Balikan ulit natin ang Genesis 1 verse 2 na ang sabing ganyan, and the Spirit hovers over the sea. So, ibig sabihin, makikita natin na pagdating doon sa creation, ang ginagawa ng Espiritu Santo ay, sabi sa English, hovers. Pagka sinabing hovers, ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, parang nilalambungan niya, kino-cover niya, yung kung gaano man iyon kalaki, kalawak, ibig sabihin, sinasakupan niya iyon. So, ibig sabihin, siya ang nagpapolish kung ano man nung panahon na iyon, yung nilikha ng Diyos amang nasa langit kasama ng Diyos anak. Kaya ibig sabihin, pagdating sa creation, kitang-kita natin kung ano ang function ng Trinity. So, ibig sabihin, maliwanag na ang function ng God the Father sa umpisa, nasa Kanya yung tinatawag na pagpaplano. Dahil siya ang nagplano kung papaano magkaroon ng liwanag, kung papaano magkaroon ng kalawakan, paghiwalayin ang kalawakan at ang tubig, paghiwalayin ang tubig at ang kalupaan, lagyan ng tinatawag na mga Stars. elemento yung kalawakan, lagyan din ng elemento ang katubigan. Nagkaroon ng hayop sa lupa at nagkaroon ng isda yung tubig. Ibig sabihin, yung mga nilikha na nasa ibabaw ng lupa, nasa himpapawid at saka ang nasa tubig, ibig sabihin sa kanya nang galing yon. Pero sino ang tumatrabaho pagdating sa creation? Kung ang planning ay nasa God the Father, ibig sabihin yung execution ng plan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus ang siyang mayroong trabaho. At ang ginagawa ng Espiritu Santo ay ang i-polish. Okay? I-polish. Yung tinatawag na lahat ng nilikha na mayroon tayo sa Genesis chapter 1. So, ibig sabihin, maliwanag ang alin? Yung cooperation and unity ng God the Father, ng God the Son, and the Holy Spirit pagdating sa creation. Kaya, ibig sabihin, kaya nga ang sabing ganyan, na iyong Pentateuch, ito ay mayroon tinatawag na theological foundation and truths. Bakit? Kasi kitang-kita natin sa Genesis 1 pa lang kung papaanong kumilos at gumawa na yung ating Panginoon o yung ating Diyos amang nasa langit kasama itong tinatawag na yung anak at saka ang Espiritu Santo. Kaya nga, sabing ganyan, dahil kasi bahagi dito sa Genesis, makikita natin yung God as the sovereign creator. Ibig sabihin, makikita natin kung gaano kagaling, kahusay, sino yung ating Diyos pagdating sa paglikha. Bakit? Kasi ipinakita niya rito kung gaano siya yung supreme. Ibig sabihin, napakataas talaga ng kanyang kakayanan, napakahusay talaga ng kanyang, ibig sabihin, kung ito man ang pinag-uusapan natin ay patungkol doon sa tinatawag na intelligence, kung pag nag-uusapan man natin yung principle, kung pinag-uusapan man natin dito yung theory
na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan nitong mga nilikha na ito. Ibig sabihin, pinatunayan ng Panginoon sa atin yung mga bagay na yan. Bakit? Dahil ang lahat ng iyan, hindi kayang gawin ng tao. At hindi rin kayang gawin ng mga anghel. Kaya nga, kung titignan pa lamang natin, sa ating katawan na lang, sa tao na lang, ibig sabihin, papaanong nalikha ng Panginoon yung internal organs natin? Bakit mayroong ugnayan yung internal organs natin sa ibang bahagi ng katawan natin? For example, kung ikaw ay magaling pagdating sa tinatawag na yung, ano bang tawag dito? Yung sa therapy, yung panghihilot, ano reflexology. na bang tawag dito? Nakakalimutan ko na. Hindi ba mayroon tayong mga bagay, bahagi ng katawan natin na kapag pinipindot natin siya, mayroon connection siya doon sa internal organ natin. Reflex pala. Okay. So, yung reflex na ito, hindi ba kapag ibig sabihin, ito, kapag pinindot mo ito, ang connected dito is heart. Ito, kapag pinindot mo ito, ang connection nito ay brain. So, ibig sabihin, ang bahagi ng kamay natin, maging ang paa natin, mayroon siyang connection pagdating doon sa internal organs natin. So, ibig sabihin, iyon ba ay hindi mo masasabi na kagalingan ng Panginoon kung paano niya tayong nilikha? Kasi, kung gagalawin nga naman natin ang internal organs natin, kailangan natin biyakin ang katawan natin para iayos siya. Pero bakit mayroon tayong tinatawag na reflexes na pwede natin gamitin ang mga bagay na yan kapag mayroon tinatawag na mga dislocation sa atin? Kaya doon pa lang, hindi ba ngayon natututunan natin yung mga bagay na yan because of science. Pero kung titignan natin, saan ba nanggaling yung mga kaalaman na yan pagdating sa science? Ibig sabihin, galing pa rin iyan sa Diyos. Inaral ng tao. Pero bakit nga ba ganoon ang pagkakagawa o composition ng ating katawan kung walang talinong inilagay ang Panginoon sa creation? Bakit nga ba yung dahon ng puno ay mayroon siyang connection pagdating sa tao? Na ibig sabihin, ang puno, yung dahon niya, ang nagre-release ng oxygen na siyang kailangan ng tao para ang tao ay makahinga. So, ibig sabihin, mayroong connection. Makikita natin dito sa mga examples na binibigay ko sa inyo, how good and great our God is. Kasi doon pa lang makikita na natin, pinatunayan na ng Panginoon yung kanyang kadakilaan dahil ang lahat ng nakikita natin sa ating paligid may koneksyon sa atin bilang tao. Bakit nga ba ngayon biglang nagsulputan yung mga tinatawag na herbal medicine na ito? Itong mga herbal plants na ito na hindi natin alam tayo, ibig sabihin binubunot lang natin ng kusa yung mga bagay na iyan dati. Kasi wala tayong alam. Pero bakit kasama siya sa nilikhahan ng Diyos? Ibig palang sabihin, lahat ng bagay na nakikita natin na nakatanim sa paligid, may koneksyon sa buhay ng tao. Kaya nga, ganoon katindi kung papaanong nilikha ng Panginoon yung lahat ng bagay na mayroon tayo sa paligid. Dahil lahat ng iyan ay may kinalaman sa ating buhay. Kaya, again, pinatunayan lamang ng Panginoon yung kanyang supreme authority over mankind. So, ibig sabihin, talagang grabe ang pagpapakita at patunay ng Panginoon sa kanyang sarili bilang isang sovereign creator. So, parang ganito rin ulit. Paano napangyari ng Panginoon na hindi nababagsak? Hindi bumabagsak ang mga bituin, hindi bumabagsak ang buwan na iyan. Ibig sabihin, papaanong nagawa ng Panginoon na mayroon tinatawag na gravitational force para nang sa ganon makontain yung position ng mga planets, asteroids, planetoids na iyan para hindi sila magsalpukan. Ibig sabihin, dito pa lang makikita natin yung sovereign being and yung supreme authority na mayroon ang ating Diyos. Amen. Pangalawa, humanity created in God's image. Tignan po natin
So, sabing ganyan, human beings were uniquely created in the image of God. So, sa Hebrew, Imago Dei. Ibig sabihin, image of God. Pag sinabi kasing day, God iyon ang tinutukoy. So, ibig sabihin, we were created uniquely in the image of God. So, kung papansinin po natin, because we are created uniquely in the image of God, pansinin ninyo, mayroong mga bagay na binigay sa atin ang Panginoon na pagkakatulad. So, ibig sabihin, kung tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ibig sabihin, kung ano ang mayroon siya, binigyan niya tayo sa paglilikha niya sa atin. So, ibig sabihin, bagamat ang unang taong nilikha ng ating Panginoon ay si Adan at si Eva, ibig sabihin kung paano silang nilikha, ano na iyon? Carry over na iyon sa panahon natin ngayon, yung composition na pagkakagawa sa kanila. So, ibig sabihin, we were created according to His image and likeness. Pag pinag-usapan natin yung image, ano kasi iyon yung ibig sabihin, yung labas, yung itsura. Pag sinabi natin likeness, pagkatulad, pareho. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay, if God is the God of love, ibig sabihin dito natin makikita, yung love na mayroon ang Panginoon, binigyan niya rin tayo ng ganoon. Kung ang Diyos ay mapanibughuing Diyos, ibig sabihin, binigyan niya rin tayo ng ganoon. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay natutuwa, ibig sabihin tayo, binigyan niya rin tayo ng katuwaan sa ating buhay. Kung ang Diyos ay nakakaranas ng lungkot, ibig sabihin tayo, binigyan din ng Diyos ng ganoong klaseng pakiramdam. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nung tayo ay nilikha ng Panginoon, tayo ay tinatawag na mayroong anthropomorphic being. Okay? Ulitin ko po. Tayo ay mayroong anthropomorphic being. Okay? Anong ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin, tao, human. Morphic form. Okay? So, ibig sabihin, kung nung nilikha tayo ng Diyos, yung anthropomorphic being ay binigay niya rin sa atin. Ano iyon? Ibig sabihin, yung forma natin, yung structure natin, at saka yung inner being natin, yung outer being natin, ibig sabihin, nanggaling sa Diyos. Ulitin ko po ha, yung ating inner being at saka yung ating outer being ay galing sa Diyos. Bakit? Dahil ibinigay sa atin ng Panginoon, ulitin ko, yung anthropomorphic being. Ibig sabihin, yung isang pagkakilanlan sa atin na yung panloob at panlabas na mayroon ang Panginoon, ibig sabihin, o panloob at panlabas na katangian ng Panginoon, ibinigay niya sa atin nung nilikha tayo. Kaya nga, ibig sabihin, kung tayo ay nagsiselos din ang Diyos. So, ibig sabihin, bakit kailangan ibigay sa atin ng Panginoon yung anthropomorphic being na yon? Bakit niya kailangan ibigay sa atin? Bakit kailangan niyang ipamana sa atin yung mga ganong klaseng katangian ng Diyos? Sige nga po. Sa palagay niyo, bakit kaya gusto o ginawa ng Panginoon na yung inner and outer being niya ay ibigay niya sa atin nung tayo ay nilikha? Nung tayo ay naging tao, bakit ibinigay iyon sa atin? Sige nga po, baka mayroong gusto magsalita. Ano po sa palagay ninyo? Hello po, baka mayroong gustong magsalita sa inyo. Ano sa palagay ninyo, bakit kaya yung anthropomorphic being ng Panginoon
ibinahagi niya sa atin yung ganoong klaseng katangian niya para sa atin. Yes lang po, Pastora. Okay, sige. Para po siguro, maunawaan natin kung ano yung nararamdaman ng Diyos and yung way niya ng pag-approach sa mga bagay-bagay. Yes lang po. Absolutely. Absolutely. So, ibig sabihin, kaya ibinigay sa atin ng Panginoon yung anthropomorphic being kasi gusto ng Panginoon na maintindihan natin kung ano yung nararamdaman niya. Kasi kung hindi yun ibinigay sa atin ng Panginoon, sino ang makakaintindi doon sa mensahe ng Panginoon sa atin? Papaano natin makukuha yung tinatawag na gustong sabihin sa atin ng Panginoon kung hindi natin nararamdaman yung nararamdaman niya? Kuha po ninyo? So, sa madalit sabi, hinayaan ng Panginoon na sa paghugis, sa paghubog, sa mga tao, yung mga bagay na nararamdaman ng Panginoon, ipinaramdam niya sa atin dahil inilagay niya sa atin yung ganong klaseng pagkatao. Kaya nga ngayon maiintindihan natin, hindi ba naiintindihan ninyo kapag kayo nagseselos? Kung paano man kayong magselos, ibig sabihin, ganyan din ang Diyos sa atin kapag hindi siya ang priority natin. Ganyan din, ibig sabihin kapag hindi ikaw ang inuuna, hindi ba nagdarandam tayo kapag hindi tayo inuuna? So, ibig sabihin, Panginoon din natin, ganun ang nararamdaman. Ang Diyos natin, ganun din ang nararamdaman. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na nararamdaman natin, lahat ng bagay na sakit na nararamdaman natin, when I say sakit, yung feeling na yung nasaktan ka ng kapwa mo, hindi yung sakit na karamdaman. So, ibig sabihin, maging sa mga ganoon, ganun, ibig sabihin, kapareho ng nararamdaman mo, nararamdaman din iyon ng Diyos. Kaya nga, ano yung gustong ipakita rito sa atin? Dito sa humanity created in God's image. Oo, ibinigay sa atin ng Panginoon yung kanyang image and likeness. Pero dapat nating maintindihan, kaya ginawa iyon ng Panginoon sa atin, ibinigay sa atin iyon ng Panginoon, para nauunawaan natin siya sa kanyang nararamdaman. Para naiintindihan natin siya sa gusto niyang sabihin sa atin. Kaya hindi ba, kapag hindi natin pinapansin yung mensahe ng Panginoon sa atin, ibig sabihin, nasasaktan ng Diyos doon. Nagdaramdam ang Diyos doon. Bakit? Kasi binibigyan ka ng mensahe pero hindi natin iniintindi. Maliwanag nang ibinibigay sa atin ang mensahe pero ayaw natin unawain. Binibigay na ng maliwanag sa atin ng Panginoon ang mensahe, pero tinatakpan natin yung ating mga mata at saka ang isip. So, ibig sabihin, ano ang pakiramdam ng ganun? Kung ikaw nasasaktan, higit ang Diyos. Kuha po natin. So, tama po yun. Kaya ibinigay ang anthropomorphic being sa atin dahil nga kasi para maintindihan natin ang ating Panginoon. Because if not, ibig sabihin, gagawa lang tayo ng gagawa, mabubuhay lang tayo, pero hindi natin iniintindi ang Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, kung paano niya tayong iniintindi, intindihin din natin siya. Anong sabi niya ganyan sa Malakay? Turn your face to me and I will turn my face to you. So, kung hinaharap natin ang mukha natin sa Panginoon, lalo niyang ipapakita yung kanyang being sa atin. Pero kapag tayo, inilalayo natin ang sarili natin sa Panginoon, ipakikita niya rin sa atin kung paano yung malayo nga sa Kanya. Okay? Kaya, ulitin ko, napakaganda at napakainam na maintindihan natin kung bakit binigyan tayo ng ganitong klaseng damdamin ng Diyos. Kasi gusto niya makita natin kung ano ang nararamdaman niya. So the first humans were Adam and Eve, being made in God's image means humans possesses moral awareness, humans have rational ability, humans are capable of relationship with God, humans have stewardship over the creation. So alam naman natin, ibig sabihin, kitang-kita naman natin na noong nilikha ng Panginoon si Adam and Eve,
ibinigay ng Panginoon yung full authority kay Adam pagdating sa rulership sa earth. Kaya nga ang ano ng Panginoon, si Adam na ang magbibigay ng pangalan sa lahat ng mga creation na mayroon na inabutan niya nung nilikha ng Diyos si Adan. So, iyon yung mga bagay na nagpapakita roon kung papaano din, ibig sabihin, yung pagtitiwala ng Diyos pagdating sa tao. Ibig sabihin, boundless. Okay? Boundless yung pagbibigay o pagtiwala sa atin ng Panginoon. Pero ang isang bagay lang, alam natin lahat, na ang bilin lang ng Panginoon, huwag hahawakan yung bunga na matatagpuan niya sa gitna ng Eden, di ba? So, ibig sabihin, nagbibigay sa atin ng Panginoon ibig sabihin, ang trust ng Panginoon ibinibigay sa atin. Pero, mayroon bahagi doon na binibigay sa atin ng Panginoon ng awareness doon sa mga hindi makabubuti para sa atin. So, ibig sabihin, at the end of it, makikita natin sa ikabubuti pa rin natin ang binibigay sa atin at ginagawa sa atin ng Panginoon. So, pangatlo, sabing ganyan, yung creation was good. So, kung papansinin natin, hindi ba, noong on the seventh day ng creation, sabing ganyan, God rested on the seventh day. And then, sinabi ng Panginoon noong on the seventh day na iyon, sabing ganyan, yung God's creation daw is good. Okay? Ang God's creation daw is good. Kaya kung papansinin natin, ibig sabihin, even to the Bible scholars, pinakikita na nung sinabi ng Panginoon na yung kanyang ginawa on the seventh day ay good, nagpapakita iyon ng original harmony and perfection of the world. Ibig sabihin, perfect ang environment nung likhain ito ng Panginoon. Okay? Perfect ang environment nung likhain ng Panginoon. So, ibig sabihin, kaya nga kung titignan natin ang Garden of Eden, ang description ng Garden of Eden, it was supported by 4 rivers. Okay? Yung Garden of Eden, supported siya ng 4 rivers. Ibig sabihin, ginawa ng Panginoon na ganoon. Bakit? Para nang sa ganoon, lahat ng halaman na nandoroon ay susuplayan na lang ng 4 rivers na ito ng tubig, yung kalupaan na yon, para nang sa ganoon, makasurvive o tinatawag na tumubo, mamunga, yung mga punong kahoy na nandoroon. Kaya nga, kung papansinan natin, because during that time, environment is said to be perfect, makikita natin yung tinatawag na ang Panginoon, yung blessings niya, perfect na ibinigay niya during that time. Okay? Makikita natin na hindi pinabayaan ng Panginoon yung kanyang creation. Pero kung papansinin natin, pagdating dito sa Genesis chapter 3, doon na nagsimula yung tinatawag na temptation, sunod ay yung consequences of the fall, and then yung first promise of redemption. So kung papansinin natin sa temptation, hindi ba? Ang bilin sa kanila ng Panginoon ay huwag hawakan. Huwag hawakan. So ibig sabihin, doon sa pagkakataon na yon, ano ba ang pangyayari? Bakit nahawakan ni Adan at saka ni Eva? Ano ba ang nangyari? Bakit ganoon na nahawakan nila? Sige nga po, para marinig ko naman yung mga boses ninyo. Ano ba ang pangyayari? Bakit nila nahawakan yung bunga na nagpapakilala ng tama at mali? O sige, balik muna tayo. Kunwari, Sunday School Pambata. Ano ang nangyari? Simulan po natin kay Kuya Jerome.
tinukso sila ng dyablo. Okay, totoo po yun. Tinukso sila ng dyablo. Pero ang tanong, papaano silang tinukso? Papaano silang tinukso? Sige nga po, tawagin natin si Kuya Ruel. Paano silang tinukso? Pastor, ano po, dinaya po sila ng dyablo at sinabi po na pwede nilang kainin po yung yung bunga ng pag-aalam ng mabuti at masama. Okay po. Sige pa po, iba pa? Sino pa po yung gustong sumagot? Si Pastora Joanne? Po. Okay. Ano po, pinersuade ni Satan si Eva kaya natukso po siyang kainin yung bunga ng kahoy. Mhm. Okay. So, ibig sabihin, ang mga term na ginagamit ninyo, sabi ni Kuya Jerome, nagsinungaling si Satanas. Okay, nagsinungaling ang dyablo. Ang sabi ni Pastor Ruel ay, ano na nga ba ulit? Dinaya. Sabi naman ni Pastora Joanne, ang sabing ganyan ay dineceive. Dinaya din. Ano ang sabi ni Brother Joey? Sa akin po, Pastora, naakit po si Eva sa sinabi ni Satan na pag kinain niya yung bunga ng prutas na yun, ay magiging katulad niya ang Diyos. Okay? So, exactly, ganoon nga ang pangyayari. So, ibig sabihin, kung kukuhanin natin yung estratehiya ni Satanas, ibig sabihin, totoo yun eh. Lahat naman ng sinabi ninyo, tama naman yun. Pero lagi nating tatandaan, kahit na anong gawin ni Satanas, na pandaraya, pagsisinungaling, panluloko, ibig sabihin, nasa atin pa rin yung end noong panunukso na yon. So, ibig sabihin, tama yung sinabi ni Brother Joey. Naakit kasi doon sa nakita. Tama po ba? Sabing ganyan, naakit. Bakit? Kasi, ang sabi nga ganyan, dinescribe kung ano ang itsura noong prutas. Kaya nga tayo, sa ating panahon, nung hindi pa tayo nag-aaral ng Biblia, inisip natin kaagad na iyon ay mansanas. Bakit? Kasi yung itsura niya, ang sabing ganyan ay mapula na talagang nakaka-attract ng vision ng sino man makakita rito. So, ibig sabihin, maliwanag na ipinakikita originally kung papaanong nasisira ang focus ng sangkatauhan sa Diyos. Ano iyon? Yung mga bagay na ating nakikita. Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng atraksyon sa ating mga nakikita. So, ibig sabihin, doon nagkaroon ng fall o ng pagkahulog sa kasalanan yung sangkatauhan, doon nagsimula. Kaya nga, originally, ang kasalanan, hindi lang doon sa paghawak at pagkain, kundi originally, nagsimula ito doon sa masyado tayong naa-attract doon sa mga bagay na nakikita natin. Okay po ba? Ito kasi yung una sa kasaysayan ng sangkatauhan, doon ipinakitang nagsimula yung pagbagsak ng tao. So, ibig sabihin, bahagi pa rin nun, syempre, lumalagpak iyon sa isang katotohanan na they were disobedient. Hindi sila marunong sumunod. Doon papasok yun hindi kasi sila marunong sumunod. Kaya generally, yung pagkatukso nila doon sa mga bagay na nakikita nila, pumapasok iyon doon sa isang katotohanan na hindi kasi sila marunong sumunod. Ibig sabihin, hindi nila iniintindi o hindi nila inintindi yung sinabi ng Panginoon, yung bilin ng Panginoon sa kanila doon sa umpisa pa lang na inilagay sila dito sa Garden of Eden. Kaya maliwanag ngayon na doon sa fall, na-introduce ngayon doon yung tinatawag na
yung kasalanan, ibig sabihin, doon nagsimula na yung kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. Yung kamatayan, ibig sabihin, yung hindi iyon yung mamamatay ka physically, kundi yung kamatayan na tinutukoy doon, iyon ay yung tinatawag na spiritual separation from the presence of God. Iyon yung tinutukoy na death dito. Hindi yung death na physical death. So, lagi nating tatandaan, mayroon tayong tatlong klase ng kasalanan. Yung, tama, yung tatlong klase ng kasalanan that brings into death. So, yung isa, yung physical death, yung isa ay spiritual, physical death, spiritual death, at saka yung isa ay yung tinatawag na yung exact separation natin pagdating sa presence of God. So, ibig sabihin, yung naranasan nila Adan at ni Eva dito na tinutukoy na death ay hindi physical death, kundi ang tinutukoy dito ay yung separation in the presence of God. So, bakit nasabi na separation in the presence of God? Hindi ba nung nagkasala sila, ang ginawa ng Panginoon sa kanila, pinalabas sila dito sa Garden of Eden. At ang sabing ganyan, nung nakalabas sila, yung sword ng angel, ang sabing ganyan, iyon ang naging seal dito sa gate. At ang nangyari, sinara yung Garden of Eden nung mga anghel na ito at siyang nagsilbing dahilan para hindi na makapasok si Adam and Eve dito sa paraiso. So, ibig sabihin, ano yung binibigay dito sa atin na eternal significance? Sa hermeneutics, kapag kinuha natin yung eternal significance nito, ibig sabihin, pinakikita lamang dito na nagkaroon na ng tinatawag na spiritual separation ang Diyos at ang tao. Okay? So, doon nagsimula. Kaya kung titignan natin, ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ang death na bunga ng kasalanan, ibig sabihin, ito yung tinatawag na separation from God, na ibig sabihin, kapag hindi iyon na-resolve, ito yung itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Pero yung isang klase ng death, yung mayroon ka pa ring chance na ikaw ay malapit sa Diyos sa papaanong paraan kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At yung isa namang klase ng death, ito yung physical death, nang ibig sabihin, yung katawan lupa mo, ito yung namamatay. So, ibig sabihin, iyon ang mga naging result ng tinatawag na or consequence of the fall. Kaya nga, kung papansinin natin, tayo sa ating panahon, ang tanong dito, yun bang consequence na experience ni Adam and Eve? Iyan ba yung consequence din na na-experience natin ngayon? Ulitin ko, yun bang consequence ng kasalanan na ginawa ni Adam and Eve? Iyan din ba ang consequence na nararanasan natin ngayon? Sabi ni Pastora Joanne, yes po. Ano po sabi ng iba? Ulitin ko ha, yung consequence of sin na ibinigay o nakamit ni Adam and Eve, ay siyang consequence din ba sa natin ngayon? Pakita nga po ng reaction ng iba. Si Pastor Ruel ay nag-thumbs up. Si Kuya Aris ay nag-opo. Okay? Si Kuya Joey, anong sagot ni Kuya Joey? Sorry po, Pastora, na po ulit yung tanong. Okay. Sorry. Yung bang consequence of sin ni Adam and Eve, iyon din ba ang na-experience natin ngayon pagdating sa kasalanan?
Yes po, Pastora. Tingin ko po, yun po yung akin. Kasi Okay. po ano yun po yung minana nating sa kanila kumbaga kasalanan po. Tama po ba? Medyo Okay, so i-ano natin ngayon, i-qualify natin ngayon. Si Kuya Sandy. Ano po, Pastora, para sa akin yung spiritual separation na po pwede pa namang ma-resolve. Yun yung ating nararanasan sa ngayon. Pero possible din na hindi na ma-resolve pag di nila tinanggap si Jesus. Yun bang consequence of sin ni Adam and Eve? Yun din ba yung consequence na mayroon tayo? Opo. So ibig sabihin lahat kayo ay umaayon. Base sa inyong mga sinabi, lahat kayo ay umaayon. Ako lang ang hindi umaayon. Okay po. Originally, yung consequence of sin, iyon po ay kay Adam and Eve. So, sabing ganyan po sa Bible, dahil sa kasalanan na ginawa ng sangkatauhan o ni Adam and Eve, sabing ganyan, hindi ba si Adam, kailangan niyang i-cultivate ang soil para pakainin niya yung kanyang magiging lahi o yung kanyang magiging anak. At yung babae naman, dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanya nagsimula, ang sabing ganyan, yung paghihirap pagdating sa pag-anak, ay katulad sa isang ahas na igagapang niya yung hirap at saka ang sakit. At yung ginawa naman, pagdating doon sa ahas, ang sabing ganyan, yung ahas, gagapang na siya sa buong buhay niya. Possible na may paaba ang ahas nung una? Sa palagay nyo, possible ba na may paa ang ahas noong una? Kasi bakit sinabi ng Panginoon, nagagapang na ang ahas sa buong buhay niya? So possible nga na hindi originally ang ahas gumagapang. Bakit? Doon sa sinabi na sumpa sa kanya ng Panginoon. Okay? So kung may paa man siya, kung mayroong pakpak man siya, ibig sabihin, iyon ang hindi natin alam. Pero base sa sinabi ng Panginoon na dahil sa kanyang kasalanan, simula sa araw na iyon, gagapang na siya sa buong buhay niya. Okay? Nililikot ko lang po yung isip ninyo, pero possible nga na mayroong paa ang ahas. Ngayon, pagdating dito sa tinatawag na consequences, ibig sabihin, namana natin. Ulitin ko po ha, iyon yung right term. Namana po natin yung consequence ng kasalanan ni Adam and Eve. Ibig sabihin, dinala natin, namana natin. Ibig sabihin, kumbaga it runs in the blood. Okay? Tumatakbo sa dugo natin yung yung bunga ng kasalanan. So ibig sabihin, yung namana natin hindi ang kasalanan. Ang namana natin yung bunga ng kasalanan. Okay po ba? Para maging klaro, hindi po natin namana ang kasalanan, kundi ang namana po natin yung bunga ng kasalanan. Kaya ngayon, wala tayong ginawa kundi magtrabaho para tayo makakain. Yung mga babae, kinakailangan na tiisin kung papaano silang magdalang tao dahil bahagi iyon ng bunga ng kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Okay? So, maliwanag po tayo doon. Kaya naman, kung papansinin natin, ibig sabihin, dito sa mga tragic experiences ng tao pagdating sa fall. Sabi ganyan, sin entered the world, death became part of human existence, human relationships were broken. So, ibig sabihin, ibig sabihin, part doon sa consequences, ibig sabihin, kahit sa mga relasyon, nagkakaroon ng bungguan. So, ibig sabihin, originally, walang tawag dito, walang bungguan pagdating sa relasyon. Hindi nag-aaway ang mag-asawa originally kung titignan natin kung paano nilikha ng Diyos yung babae at lalaki noong una. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng mga pagkakataon na nag-aaway ang mag-asawa. Okay?
humanity was separated from God. Marami ng mga tao, ibig sabihin, yung iba nag-e-exist na sila na malayo ang relasyon sa Panginoon. Bakit? Iyon kasi ay bunga rin ng namana natin na kasalanan. And then creation became cursed. Totoo yun. Creation became cursed. Bakit? Unang-una, sa panganganak lang, nahihirapan ang babae. Hindi lang siya nahihirapan sa panganganak, nahihirapan pa rin siya sa pambayad. So, ibig sabihin, ang daming mga bagay na nakuha natin, namana natin, na bunga ng kasalanan. Kaya nga, kung papansinin natin, iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan ang Diyos Anak ay bumaba. Okay? Kaya nga, dito pa lang sa Genesis, mayroon ng declaration na yung kaligtasan at saka yung katagumpayan ay mapapasa sangkatauhan. Dahil kung papansinin natin, the first promise of redemption ay nandito sa Genesis chapter 3, verse 15. Anong sabing ganyan? God promised that the seed of the woman would defeat the serpent. Sabing ganyan, seed of the woman. Nung inaral po ang ibig sabihin ng seed, bunga ng babae, lahi ng babae. Ibig sabihin, nung kinuha po iyan, yung ibig sabihin ng seed of the woman, ang tinutukoy po na iyan ay ang Panginoong Jesus. Kaya kung papansinin natin, during that time ni Adam and Eve, nung makipag-usap yung Christophany, tandaan niyo ha, yung Christophany at saka yung Theophany. Hindi ba si Adan narinig niya naglalakad ang Diyos doon sa paraiso dahil yung yabag ng kanyang ng kanyang paglalakad doon narinig ni Adam. And then nung time na iyon, noong sinumpa ng Panginoon yung serpent, sinabi niya, doon niya sinabi yung God promised that the seed of the woman would defeat the serpent. Sa papaanong paraan? Tatapakan ng seed of the woman yung ulo ng ahas. Ulitin ko po ha. Dito sa Genesis chapter 3, diyan sinabi na yung seed of the woman, tatapakan niya ang ulo ng ahas. Anong ibig sabihin nun? Pagka pinag-usapan po natin ay yung ahas, hindi ba alam natin na tinuturo sa atin na yung serpent na iyon ay walang iba kundi si Satanas. Kaya sa pag-aaral din po, yung sinasabi na seed of the woman, ito yung binhi na ang tinutukoy ay ang Panginoong Hesus. Kaya darating ang panahon na ang seed of the woman, who is Jesus Christ, ay babasagin niya ang ulo ng ahas. What is the significance of breaking the head of a serpent? Ano ang kahalagahan na binabasag ang ulo ng ahas? Tandaan po natin na nasa ulo yung lahat ng pagdedesisyon, lahat ng pandaraya, at lahat ng pagsira nandoroon. Kaya bakit ulo ng ahas? Dahil kasi ibig sabihin yung gawa ng kasamaan ay tatapusin ng seed of the woman. Kaya dito pa man sa Genesis, ibig sabihin, alam na kaagad na yung gawa ng kaaway o gawa ni Satanas sa buhay ng tao ay sisirain at babasagin ng Diyos. Ibig sabihin, ang tagumpay, noon pa man, ipinakita na ibibigay yung tagumpay sa sangkatauhan. Kapag yung relasyon ay nandoroon sa seed of the woman. Kaya sabing ganyan, this is called the proto-evangelum. Proto-evangelum, or the first gospel promise pointing to Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung word na nandirito sa Genesis chapter 3, verse 15, ay tinatawag na proto-evangelum. Ito po siya. Proto-evangelum. So, ibig sabihin, first gospel promise pointing to
Jesus Christ. So, ibig sabihin, hindi pa man nabubuo yung tinatawag na kabuuan ng kasulatan, pero nagsisimula pa lang, ipinakita na yung katagumpayan na mangyayari sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil kasi, iyon ang kauna-unahan. Sabi nga niya, no? Gospel promise. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon na yung katagumpayan ay ibibigay niya sa tao. Kaya ulitin ko, ganyan kahalaga na yung bawat isa sa atin ay mayroon tinatawag na connection sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil umpisa pa man, nagpakita na natutulungan tayo ng Panginoong Hesus pagdating sa sitwasyon natin sa buhay. Specifically, yung ating kaligtasan. Okay po ba? So, dito tayo ngayon. Lipat tayo sa susunod na slide. Kaya kung papansinin natin sa pag-aaral dito, okay? Sa pag-aaral natin pagdating dito sa Genesis, sa palagay kaya ninyo, bakit disregarded? Disregarded sa pagbibigay ng big event, yung kasaysayan ni Noe. Di nyo napansin? Balikan ko ulit ha. Dito tayo nagsimula sa creation and fall. Genesis hanggang Genesis chapter 3. Pagkatapos pagdating dito, Genesis chapter 12, 15 and 17. Wala ang Genesis chapter 4 hanggang 11. Iyon ay tungkol kay Noe. Di nyo napansin? Bakit hindi ganoon ka? Ibig sabihin, bakit hindi ganoon ka-specific ng pagbibigay ng major event sa Bible o sa kasulatan, yung kasaysayan ni Noe? Ano kaya sa palagay ninyo? Nag-ano po tayo ha? Hinihimay natin ang Pentateuch. Kaya hinihimay natin ang Genesis. Ano po sa palagay ninyo? Bakit kaya? Oo nga, ba't hindi kasama yung kasaysayan ni Noe? Hello po? Ito kasi Genesis 12 kaagad, oh. 15 and 17. Ibig sabihin, dito nga, the Abrahamic covenant, the major development in the Pentateuch is the God's covenant with Abraham, found primarily in Genesis 12, 15, and 17. O, sige po. Ano po masasabi ninyo? Bakit kaya hindi sinama yung kasaysayan ni Noe? Ano po ba ang ipinakikita pagdating sa kasaysayan ni Noe at ang baha? Kung tutuusin, meron din naman theological foundation iyon. Tama po ba? Meron theological foundation iyon. Ibig sabihin, makikita natin yung kilos ng Diyos kung papaano yung pagliligtas ng Diyos sa panahon na yon. Dahil ang kasaysayan po ni Noe ay inihalin tulad din ito sa tinatawag na yung kaligtasan ng sangkatauhan. Pero bakit dito pagdating sa pag-aaral natin, ibig sabihin, sa mga librong ginagamit po pagdating dito, hindi sinasama ang yung kay Noe. Ibig bagang sabihin, hindi siya nararapat pagdating sa Biblia. Hindi po. Pero kung papansinin natin dito sa ating pag-aaral, ibig sabihin, mayroon pong tema na ipinakikita. Ibig sabihin, hindi nakalinya baga yung sa kasaysayan ni Noe. Ibig sabihin, kung papansinin natin, yung tinatawag na yung plan of salvation ng Panginoon, ibig sabihin, medyo iba ang linya pagdating dito sa plan of salvation doon kay Noe. Doon sa kay Adam and Eve, makikita natin na hindi ba sinabi ng Panginoon kay Adan at saka kay Eva na huwag
hahawakan yung bunga na matatagpuan nila sa pinaka-center ng Garden of Eden. So, ibig sabihin, mayroong instruction na ganoon. Pagdating po dito, kung papansinin natin sa Abrahamic Covenant, ibig sabihin, makikita natin, kasi pagka sinabing covenant, tipan, yun po yun eh, pag sinabing covenant, tipan, kasunduan, ano ba yung naintindihan natin pagdating dito sa covenant. Pero kung papansinin po natin dito, yung paraan ng kaligtasan na dito, o yung tinatawag na kung papaanong ibinibigay ng Panginoon yung pagkakataon sa kanila, ibig sabihin, kapareho halos noong kay Adam and Eve. Kay Noe kasi, kinakailangan, in order for you to be safe, kinakailangan sumama ka doon, papasok doon sa arko. Dahil iyon na yung panahon ng i-judge yung mga taong marunong makinig at saka yung hindi sa panahon ni Noe. Okay? So, sige po, i-ano natin dito. Ayaw nyo magsalita eh. Sora, Dito sa... yes po. Sige. parang ang tingin ko po dyan yung kasi doon sa sinabi ni Jesus na ang pagdating niya ay katulad nung kay Noe. Parang katulad lang siya nung kay Lot din na yung pagkasira ng Sodom at Gomorrah. Ganon in-emphasize ni Jesus doon sa kanyang sinabi na kanyang pagdating. Parang judgment nga, parang second coming na siya. Kaya hindi siya masyado binigyan ng parang historical na pagpapaliwanag. Dahil parang gagawin lang siyang sample ng pagdadating ng Panginoon, yung second coming. Para po sa akin, parang katulad din ng kay Lot. Okay. Totoo. So, ibig sabihin, makikita natin na kumbaga sa sunod-sunod na kwento, pagdating po rito, tandaan natin, ang Pentateuch is also similar to narrative. Okay? Ibig sabihin, kinukwento kung ano yung sunod-sunod. Although, yung timeline niya, makikita natin na talagang dinaanan si Noe. Pero kung papansinin natin yung flow of thought ng kwento, parang tumaliwas yung kay Noe. Totoo yun. Dahil yung istorya noong sa Noah's Ark, almost similar sa second coming. Or almost similar to the way of salvation nung yung Panginoong Jesus ay mapako sa krus. Okay? So, ganoon yung nagiging flow pagdating dito sa Noah's Ark. Kaya, kung kukuhanin natin, kung ikaw ang magkukwento, mapapansin mo, parang biglang nawala sa linya yung nagkukwento. Bakit? Kasi nga, yung takbo ng kwento kay Noah, hindi ka pareho ng takbo ng kwento o yung kasunod na kwento nung kay Adan at kay Eva, tapos bigla kay Abraham. Hindi ba kung minsan, kahit sa school, ibig sabihin, kapag pinagawa ka ng narrative, tinitignan palagi ng nag-check kung yung susunod mong paragraph ay connected siya doon sa una o kaya doon sa pangatlo lang siya o pangalawa. Mayroon mga ganyang ginagawa sa school. So, ibig sabihin yung kwento ni Noah, ganoon ang nangyari sa kanya pagdating sa kwento. Kaya dito natin makikita pa rin yung tinatawag na touch yung tinatawag nating human touch pagdating sa pagbuo din nitong scriptures na mayroon tayo. Ibig sabihin, hindi siya ganoon yung flow ng kanyang pagkukwento. Okay? So, thank you Kuya Sandy sa iyong sharing. So, ibig sabihin, dito natin ngayon makikita, dito sa Abrahamic Covenant, ibig sabihin, yung pagkakataon na tinawag ng Panginoon dito si Abraham. So, kitang-kita natin na sa pagtawag ng Panginoon kay Abraham, ibig sabihin, ang unang ginawa sa kanya, pinaalis muna siya sa lugar na kung saan siya kampante. Kung saan iyon ay isang convenient place for Abram. So, ibig sabihin, nung tinawag siya ng Panginoon, makikita natin,
pinatalikod muna sa kanya yung karangyaan na mayroon sa kanya. Bakit? Dahil ang lugar ng Ur, dahil si Abraham ay isang Kaldeo, ang lugar ng Ur kasi ay metropolitan sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, nandiyan yung pangangalakal, yung barter system, nandiyan sa lugar ng Ur. So, ibig sabihin, si Abraham ay isang mayamang tao. Galing siya sa isang mayamang tao. Bakit? Dahil kasi yung place na kung saan siya nakatira, makikita mo na yung karangyaan ay nandoon sa kanya. So, ibig sabihin, nung tinawag siya ng Panginoon, hindi siya doon sa Ur pinatrabaho. Ibig sabihin, pinalabas siya doon sa Ur at kinakailangan mo na siyang, ibig sabihin, dumaan, pumunta sa iba't ibang mga lugar hanggang sa maabot niya yung lugar na nakatakda para sa kanya. At kung papansinin pa rin natin sa panahon ng pinapili, ibig sabihin noong maghihiwalay sila ni Lot, hindi ba? Ang sabi ni Abraham kay Lot, sige, humarap ka sa iyong kanluran, humarap ka sa iyong silangan at saka sa kanluran. Piliin mo kung alin dyan yung gusto mong lugar. Ibig sabihin, kahit doon sa paghihiwalay nila ni Lot, hindi siya nag-take advantage pagdating doon sa lugar na gusto niya, kundi pinauna niya pa rin si Lot na mamili ng lugar. Kaya ang pinili ni Lot, yung lugar na sagana sa damo para doon sa kanilang mga alagang hayop. Kaya yung lugar na pinuntahan ni Abraham ay yung lugar na hindi ganon kaaya-aya at komportable para sa kanya. Pero kung mapapansin natin, sa panahon ng kanyang paglalakad, kasama ang kanyang pamilya at saka yung kanyang mga kayamanan, patuloy siyang pinagpapala ng Panginoon sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Kahit na siya ay dumanas ng mga pagsubok, doon sa mga dinadaanan nila ng lugar, doon sa mga tinatawag natin na mga gates na kanilang dinadaanan, kahit na meron mga pagsubok, binibless pa rin siya roon. So, ganoon ipinakita kung papaanong pinagpala ng Panginoon si Abraham. Kaya nga doon sa lupa, kung papansinin natin, God promised Abraham and his descendants the land of Canaan. So, ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon na ibibigay sa kanya ay yung lugar na, sabi nga ganyan ng description ng Bible, flowing with milk and honey. Ibig sabihin, masaganang lupa yung ibibigay sa kanya kasi flowing with milk and honey. So, kukuhanin natin, si Abraham ay nanggaling sa isang marangyang pamilya, pinatalikod sa kanya ng Panginoon yung mga bagay na yon, pero sa kanyang pagsunod, ibig sabihin, dumadaan man siya sa pagsubok, pero yung blessing ng Panginoon ay binibigay sa kanya. Kaya anong sabing ganyan sa kanya din ng Panginoon? Sabing ganyan, ang lahat na tatapakan ng kanyang panyapak, sabing ganyan, ay mapapagpala at ganun din naman siya pagpapalain. So, ibig sabihin, lahat ng lugar na mapupuntahan ni Abraham, ibig sabihin pagpapalain ng Diyos, siya man ay pagpapalain. So, iyon ang isa sa mga pangako na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya nga, kung papansinin natin, ibig sabihin, mayroon bang problema sa kanyang pagsunod? Wala. Pero ano ang bagay na ipinakita dito sa atin pagdating sa buhay ni Abraham? Ibig sabihin, sa isang mabilisang turuanan, makikita natin na yung pagsunod ni Abraham, ibig sabihin, hindi siya nagiging duwag sa kanyang pagsunod. Bakit? Una, kinaya niyang talikuran yung kanyang kayamanan at karangyaan. Okay? Iyon yung una eh. Nakita sa kanya ng Panginoon na kayang talikuran ni Abraham yung kanyang kayamanan at karangyaan para sa Diyos. Pero ganun man ang naging desisyon niya, ang pagpapala sa kanya ng Panginoon ay hindi nawala. Ibig sabihin, kitang-kita natin kung papaano siyang pinagpala. Sa papaanong paraan, unang-una dito sa descendants.
Okay? So Abraham would become the father of the great nation. Siya ang tinatawag natin na ama ng mga bansa. Bakit? Sa kanyang pangalan, ang pangalan niya at first was Abram. Pero ang Diyos mismo, ang anghel ng Panginoon ang nagpalit ng kanyang pangalan. Dahil ang sabi sa kanya, simula sa araw na ito, ikaw ay tatawaging Abraham. Dahil ikaw ay magiging ama ng mga bansa. Hindi ba? Iyan yung pagkakataon ng ipinakita ng Panginoon, ng anghel ng Panginoon sa kanya, yung bato sa buhangin, at saka yung mga bituin sa langit na ang sabing ganyan, magiging ganyan. Magiging ganyan karami, bato sa buhangin, at saka yung bituin sa kalangitan. Yung kanyang lahi. Na kung papansinin natin sa isang spiritual, sa eternal significance ng pagkakasabi na iyon, na yung tinutukoy na iyon ng Panginoon ay walang iba, kundi yung mga mananampalataya. Tayo iyon. Kaya nga, ibig sabihin, dito pa man ulit sa Genesis, mayroon na ulit pangako ang Panginoon. Ibig sabihin, mayroon ng pangitain na ibinigay ang Panginoon sa kanya. At ano yung pangitain na iyon? Na marami, sindami ng bituin sa langit at sindami ng bato sa buhangin, yung kanyang magiging lahi. Na itong lahi na ito, sabing ganyan, ito yon sa number 3. Blessing to all nations. God promised that all nations of the earth would be blessed through Abraham. Christians believe this promise ultimately points again to Jesus Christ. Kaya nga, yung lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ito ang tinutukoy na bato sa buhangin at tawag dito, yung bituin sa langit. Kaya nga, ibig sabihin, ulitin natin, kung sa Genesis chapter 1, binigay na yung katagumpayan ng sangkatauhan na mayroong pananampalataya sa Panginoon. Dahil kasi, babasagin ng seed of the woman, yung ulo ng ahas, kung iyon ay isang paunang gospel na nagpapakita ng katagumpayan sa pamamagitan ni Kristo, ito naman ang pangalawang patunay na yung blessing ay ibibigay ng Panginoon sa sangkatauhan. Bakit? Dahil mula sa mga susunod kay Abraham, sabing ganyan, iyon din ay nagpapakita na yung mga susunod na ito yung nagpapatunay na mga taong sumusunod kay Kristo Jesus. Kaya dito pa lang makikita natin na sa Genesis pa lang, mayroon na talaga yung tinatawag na kaligtasan na nakalaan para sa tao. Mayroon ng blessing na nakalaan para sa tao na marunong sumunod kay Kristo. Okay? Kaya nga, ulitin ko, noong una pa lang tayo nagsisimula, ang usapan natin, ang Old Testament, hindi man natin nakikitang literal na si Jesus ay nandoon. Pero makikita natin na sa bawat sitwasyon na mayroon tayo sa Biblia, iyon ay palaging tumuturo at tumutukoy sa Panginoong Jesus. Hindi man natin nakikita ang kanyang pangalan, pero makikita natin na yung lahat ng pagkilos na ito ay tumuturo sa Panginoong Jesus. Bakit? Dahil for us to be called as children of Abraham, it is really important for us to receive Jesus as our personal Lord and Savior. Because you will be, and I will be called as the spiritual sons or children of Abraham. Okay? So, sige po, bago po tayo magtapos sa ating pag-aaral ngayong gabi na ito, pwede po bang magkaroon kayo ng tinatawag na reaction pagdating po sa ating pinag-usapan? Simulan natin kay Pastor Ruel.
Pastor Ruel, Kuya Ruel, ano po ang inyong takeaways pagdating po sa ating pag-aaral ngayong gabi? Hello po. Hello po. O si Pastor, si Kuya Sandy? Nandyan po ba, Kuya Sandy? Opo, Pastora. Okay. Naalala ko po yung ano kasi, kanina nagturo kami ng 4Ps, nabanggit ko yung namana natin ang kasalanan kay Adan. Dito pala, namana yung bunga ng kasalanan. So magkaiba po pala yon. At saka yung sa consequence nga na bunga ng pagsuway. At tayo po ay naging anak ng nakasama po nila, anak po ni Abraham dahil po sa ating kaugnayan, sa ating pananampalataya sa Kanya. At saka po yung breaking the head. Yung head pala ay tungkol sa mga decision, mga wickedness na i-destroy. Kasi medyo hindi masyado na ipapaliwanag kasi yung yung tungkol sa apak, yung sa seed of the woman na yun ay tumutukoy kay Jesus Christ. Yung palang ibig sabihin niyan na sisirain o babasagin yung ulo ng serpent na si Satan sa pamamagitan pala ng ating Panginoong Jesucristo, at yun nga yung first gospel na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakasarap pong i-claim na tayo po ay pinagpala dahil po sa immediate obedience ni Abraham. At nakita ko po doon yung pinagmumulan noon na umalis muna siya doon sa comfort zone niya. Tinawag muna siya doon sa maunlad na lugar. Kasi kung tayo po ay maayos na yung buhay parang hindi na natin aalisan kasi komportable na maayos na Bakit pa ba ako aalis dyan? Pero nakita po natin dito kay Abraham yung kanyang pag-ibig sa Panginoon, kaya kay sa Diyos, na aalis siya doon sa Ur para puntahan ang isang lugar na hindi niya kabisado, hindi niya alam. Nakita natin doon yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na sa ganung pangako, ipagkakaloob sa kanya na Panginoon. Yan lang po, Pastor. Okay, thank you, Kuya Sandy. Si Pastora Joanne? Okay po, ang akin pong mga takeaways po ngayong gabi is napag-aralan po natin yung patungkol sa Pentateuch o yung 5 unang libro ng Old Testament na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. So sa creation po, it shows the triune God. And then sa creation po, ang Trinity po, unang-una ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama. He is siya po nagplano ng creation, and then Jesus executes the plan, and the Holy Spirit polish the creation. So naintindihan ko po, meron ring nag-ano sa akin po na kagaya po ng redemption, God the Father planned the redemption, and then Jesus Christ executes the redemption, and then the Holy Spirit po may ano talaga sila po yung unity, Cooperation and unity. cooperation. And then dito po sa so we are created uniquely in the image of God. So according to His image, ibig sabihin po yung hitsura natin po physically. So we are same as the image of God, and then yung likeness po, yung mga katangian gaya ng ang Diyos ay He is love, and we are given love also, and then He is jealous God, and then yung po, yung anthropomorphic being.
So ibinigay yun sa atin, ito ay ang panlabas at ang panloob na katangian ng Diyos. So ibinigay ito ng Diyos sa atin at na Panginoon para maintindihan natin ang nararamdaman po niya. So parang ano talaga ito sa akin po na bagong-bago po sa akin. And then yun po yung mga consequences ng pagkahulog ng tao. So unang-una physical death, spiritual death at yung separation from the presence of God. Yun na po ang yung eternal death. And then yun po yun po ang mga takeaways ko ngayon po. Okay. Thank you Okay, po. thank you po, Pastora. Okay. Kuya Aris, kaya mong magsalita? Okay naman po. Okay. Medyo masakit lang po yung ulo kanina siguro dahil sa init ng panahon. Oo. Masakit lang po. Pero hindi mainit yung ulo ko. At saka katatapos lang po ng ulan eh. Dito Oo sa nga. akin, lumamig na. So, yun po, yung naging takeaway po sa akin dito, yung nakita po natin kung gaano kalaki yung faith ni Abraham po sa ating Panginoong Jesucristo. So, gaya ng sinabi ni Kuya Sandy po kanina, nandun ka na sa sa comfort zone mo. So, bakit lalabas ka pa dun sa lugar na hindi ka sigurado? At yung panahon po na yun, alam naman natin yung mga lugar talagang deserted areas. Opo, deserted areas. Hindi mo alam kung dito, ito na yung pangkabuhayan mo eh. Pero dahil mas malaki po yung pananampalataya ni Abraham sa ating Panginoong Jesucristo, nag-obey lang din po siya. Pinagkatiwala niya yung sarili niya, yung buong pamilya niya. At yung naging kapalit naman po, na-bless siya. At yun nga po yung na-build yung bayan ng Israel. At meron pa rin po dito, yung kasunod dito, yung tines ulit siya eh. At yun na po yung sa susunod na story natin. So yun po, sa pamamagitan ng faith natin, nakagagawa po yung ating Panginoon ng kahanga-hangang bagay. Amen. Basta yung lang po, gaya ng faith ni Abraham. Kaya lagi ko po rin pong pinapanalangin na magkaroon ng faith na kagaya ng mga nakakasulat sa Biblia. Yun lang po. God bless po. Okay. Si Kuya Ruel po? Ay, pasensya na po. Mhm. Ang sa akin po, ang takeaway po dito ay yung yung sa pagkakalikha po ng mundo, ito ay